Kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong, po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Si Pamboy 4. Nag-twinning pa nga sila, no? White blouse tsaka dark trousers. Yeah. Oh well, what are we expecting pagdating dito sa sa ASEAN sa Cebu? Wala. It is until 8 to 9? No, Tomorrow 6 to 8. Actually, it should have been 6 to 10. 6 to 11. Tapos, yeah, kinompress nila into 6 to 8 na lang. Yung 3 days, kasi parang walang bisita. Walang nag-commit doon sa next 3 days. After the main summit on the 8th. Paano walang ASEAN leaders na may magandang attendance, nagdatingan? Hindi pa namin alam kasi yung kagabi dumating kagabi nga yung sultan ng sultan ng Brunei. Ewan ko yung ibang mga heads of state kung nakarating na. I'll just have to look for it sa mga headlines mamaya, no? Kung but interestingly, ang sabi nila kaya nila kinompress into just the 2 days na 6 to 8 instead of the 6 to 11 kasi normally it's 1 week eh. Around 5-6 days, no? Sabi nila to save on costs daw. Well, maganda yon to save on cost. But then, if to save on cost is being used as a cover-up for a low number of turnout or attendees, medyo, sige, doon na lang tayo sa, sa cost cutting, di ba? Sino si Tumi? Aussie girl, sino si Tumi? Yung Tumi. After ba yung Tumi? Well, sorry, na-distract ako. I'm sure well, anyway. So wala daw bisita, Kuyang? Meron nga. Hindi pa lang natin alam kung sila lahat pupunta. Kasi mabigat yun kung wala talagang world leaders na, ASEAN leaders na darating. Message yun. Oo, mensahe yun. Tapos puro representative lang. Meron na nga si Bolkiah ng Brunei. Ewan ko kung yung iba ay sino yung pupunta heads of state ba, no? But I saw the list, no? Confirmed daw yung mga heads of state ng ASEAN countries, no? So tingnan natin yung ASEAN plus 3. Kasi yung ASEAN 11, meron yang plus 3, which is China, South Korea, and Japan. Tapos ito, Kuyang, ito normal tong ginagawa sa Manila, ginagawa to ha. Yung tinatakpan mo ng yero, yeyerohan mo, yung mga tanawin na hindi kaakit-akit, kaaya-aya. Alam niyo ba yung viaduct papunta sa New Star? Alam niyo 'yun, 'di ba? Yung CCLEX, yung papunta ng New Star. Okay. May mga informal settlers doon sa baba eh. Tinakpan na nila ngayon ng napakahabang tarpaulin na may mga graphics ASEAN. At alam mo ba ano pang ginawa nitong Lapu-Lapu City? Na ang kasalukuyang mayor ay si Cindy Chan, yung missile storage facility queen. There are about 66 families, no, na nasa likod sa venue in Lapu-Lapu City. Alam mo anong ginawa, Pam? Chinek in sa isang resort. Buong 66 family. Para hindi lang maanuhan sa likod, makita yung informal settlers. Wow. And it's government money, ha? Yeah. Ayun, and then we're talking about saving on cost. Pero yun nga yung sinasabi natin, if saving on cost is being used as an excuse to hide something else, that's not saving cost at all, 'di ba? It's still spending money. Uy, speaking of spending money ha,
before, parang weeks ago, months ago, we've been very consistent sa pagdating dito sa impeachment ni VP Sara na base naman din sa informante natin, wala pang numero. Mm. Pero kahapon, mukhang nagkaroon na ng numero. Di ba pag ang negosasyon papalapit ng papalapit, either let's say negosasyon ito sa lupa, sabihin natin ganon. Yung depende sa desperation mo na ma-liquidate yung lupang yon, aayon at aayon ka sa offer na una mong matatanggap na pasok pa rin kahit papano. Sabihin na nating 1.5 hanggang sa bumaba ng 950, di ba? Or merong mas interesado ang sabi niya, sige, let's say yung offer ko is sabihin na natin 1 sa lupa. Tapos dahil maganda talaga yung yung location, talagang cul-de-sac, yung mga ganong description ba ng magandang location, merong mas interesado nag-offer ng mas mataas. So mawawala ngayon yung unang offer na pasok naman doon sa selling price ko. So may nag-offer, kaya ko yan 1.5. Di syempre, ako na seller, doon ako sa 1.5. Tapos hanggang sa dumadating ang panahon na wala pa ako nakukuha kay 1.5, hindi pa kami nagkakapirmahan. Dumating si 2M. Sabi niya, dala kaagad ang deed of absolute sale. Hindi syempre ako na seller at meron akong need, oo na ako sa 2M kasi from 1M, 2M na ngayon ang offer, kukunin ko na yon. So ngayon, ganun ang nangyari. So may numero na. Marlon, ayon sa iyong informante? Kagabi, doon sa pinag-uusapan natin GC, 165. Tapos target nila 200. Gusto raw ni Charis na 200. Mahihirapan sa 200 pero mukhang kaya hanggang 180. Alam mo, Pam, yung sinasabi mong presyo, yung inaalam kung magkano, hindi na to usapin ng FLR, yung later release. Pero three letters din na initial. Ano? OMB, Ombudsman. Ombudsman. So, natatakot yung mga congressman na hindi pumirma dahil, at tama rin yung pinag-usapan natin, although hindi naman ito yung confirmation, di ba? Na napag-usapan natin nakaraan, na yung SALN na pananakot ng isang ombudsman, Boying Rimulya, hawak talaga ngayon ng Boying. So, yung SALN ng bawat kongresista, higit lalo yung alam nila na medyo nagdadalawang isip na baka magno at malabong mag-yes, alam nila na anytime, sakaling bumoto sila ng no, may kakaharapin silang kaso. Maliban sa SALN, pati yung mga iba pa nilang hahanapan na sila ng butas pa. So you mean to say, yung SALN na yan, ginagawang panakot because merong sudden surge ng assets basta ng sa SALN. Ang playbook ng mga to kahit matagal na panahon nakikita nila. Lalo yung sa AMLAC, nagagamit na rin nila ngayon yung AMLAC. So yung iba may isa akong kilala, 2016 pa na sinilip yun. Negosyante siya noong 2016. Wala siya sa gobyerno. Pero ngayon naka-freeze yung account niya. May mga ibig sabihin, sinumite ni Cheloy Garafil yung mga SALN sa ombudsman. Obligado siya. At dapat yon Ombudsman Boying Rimulya, for transparency, ilabas nyo. Ang nangyari, nakuha nyo yung SALN, tapos ginagawa lang, di umano, panakot. Dapat to, ilabas nyo sa publiko. Ito, SALN nila. Oo, kasi anong purpose ng SALN ba to mula anong taon? Pero kasi pag-initan ka, pag prinadject ka nila, o talagang aasintahin ka dahil boboto ka ng no o bumoto ka ng no, talagang hahanapan ka ng butas. At alam naman natin, sa isang opisina, walang perfectong opisina. Mapa-public and private administration management. Kuya, anong mo? Yung analogy mo, Pam, no, sa real estate, i-apply mo na natin dito, no? Kasi hindi lang yan sa presyuhan meron din diyang tinatawag na, is it a buyer's market or is it a seller's market? If it's a buyer's market, meaning there is less supply, there is demand. No?
Seller's market 'yon, no? Mas marami ang buyer, kokonti lang yung seller. So it's a seller's market, no? Okay. Na ngayon, ano ba ngayon ang impeachment? Is it a seller's market or a buyer's market? So sino ba yung seller dito? Seller dito yung mga kongresista na kanilang boto for yes. Ang buyer dito is Bongbong Marcos, no? Na ngayon, sino ba ang mas desperado ngayon? Ibenta ng mga kongresista ang kanilang boto or na mabili ng nina Bongbong Marcos ang mga boto nila? Of course, ang desperado dito is the buyer. Meaning this is now a seller's market. Meaning the seller can now demand, no, as much as he could want to, because the buyer is desperate enough, no. Now, kung hindi mo mabibili yan, going back to the feudal history, ano bang gagawin? Tututukan ka. I-intimidate ka. 'Di ba? Yan ang play noon eh. Para ibenta yung lupa mo na sa katabi mo na warlord. No? Parang ganun ang nangyayari ngayon. And tama si Marlon, because yesterday, very credible source din ang nagsabi sa akin, na-verify ito with you, yung Visayas block, no? Visayas block of congressmen. Visayas block consists of 4 regions, no? Western Visayas, yung Bacolod, Iloilo; Eastern Visayas, yung Leyte, Tacloban, and Southern Leyte; yung Central Visayas, Cebu, and Bohol; and then Negros Island region, Dumaguete, Esperanza, and everything, no? Nag-lock doon sa speaker's office. Nagkulong. Nagkulong. Closed Nilock door doon. meeting po yan, closed door meeting. As in literal? Very, very close door na nilock. Okay? Yung naglalako for the Western Visayas, si Albi Benitez, who is now PFP, Deputy Speaker, newly installed. Yung naglalako naman for the Central Visayas, Cebu in particular, at Negros, si Joe Frasco, na reinstate na rin bilang Deputy Secretary, and probably nasa PFP na rin tulad ni Albi Benitez. Yung sa Eastern Visayas naman, naglalako doon, anak ni Martin Romualdez. Yun ang sabi na ngayon, ang nakarating sa amin, Pam, no? Kasi pinulong ni Joe Frasco a few days ago ang mga kongresista. They wanted to ask kung ano yung ano, and they wanted to communicate to Joe Frasco. Majority of the Visayas congressmen daw ay ayaw pumirma sa impeachment. Hindi alam kung ano yung rason, no? I'm not going to speculate na conscience vote nila yan, no? Basta ang sabi lang na ayaw na nilang pumirma. Sabi daw ni Joe Frasco, okay, I will come back with you with an offer from the palace. At nangyari na nga kahapon na yung closed door nila. And we were told, no, this has to be verified. Allegedly, no, not only the threat doon sa kaso, Marlon, meron ding threat na outside at yung mga pamilya-pamilya nila ang kakasuhan. Kasi ang predicament ngayon, tama po yan. Ang predicament pa ngayon ng mga sitting congressmen, meron na silang tinatanggap na regular na ayuda projects. So, since for re-election sila, mawawala yung mapuputol yun. So, yun nga yung pakiusap ng ilang congressmen ngayon na sana maintindihan. Kasi gusto nila, Sara talaga raw sila eh. Karamihan sa mga nakakwentuhan natin, Sara sila, kaya lang, pagka bumoto sila ng no, meron pang 2 taon, paano yung regular basis na inaasahan ng mga constituents na pinamimigay nila ngayon? Na mawawala yun pagka nag-no sila. Maliban pa ro, may nakatutok na kaso. Tapos, speaking of Visayas congressman to yan, di umano, tanggap na ng gobyernong ito na yung Mindanao congressmen, hindi na nila pipilitin. Kasi talaga namang sila mananagot sa mga kababayan nila. Pero, partly sa Visayas, kaya kanina backstage nag-uusap tayo, partly sa Visayas, kailangan meron silang masolid doon. Tapos sa Luzon,
kailangan mag-no sila. Mag-yes sila para ma-impeach si VP Sara. Tsaka ano You're saying ang ito emphasize ko lang to pa no. According to our sources, according to my sources, ang kinatatakutan talaga nila hindi yung ayuda eh. Kasi sabi nila daw, no, yung mga constituents nila alam na eh. In fact what Duke Frasco did expose no the whole scheme at the whole reasoning na kahit wala na kaming ayuda, wag lang ma-impeach si VP Sara. Yun ang general sentiment ng mga tao dito. So hindi na Yun, mga hardcore supporters yun. kaya hindi na mag-work sa kanila. Alam mo ano yung chilling effect, Marlon? It's not the ayuda na mawawala. Ang chilling effect is for this government to run after your family members. Yun. Tama, isa pa yan. Business Ano yun? interest or whatever interest. Look, yung ginawa nila kay Mike Defensor, yun ang playbook eh. Yun ang exhibit A daw. Tingnan mo si Mike Defensor, asawa at anak niya. Pam. hindi, ano lang din yan, scary din kasi yung ganyan na kapag, diba, politics is the politician's game. Kaya lang, how do you now draw the line between the politician and his family? Exactly. Kasi kayo, mga lalaki kayo, kapag yung mga kapatid ninyo, mga anak ninyo, o asawa ninyo, ang kinanti, di ba? Aalma kayo. Di ba? Talagang ay lahat ng pagluhod, lahat ng pag-oo, lahat ng pagkampi gagawin ninyo para hindi galawin yung pamilya ninyo, di ba? Yun. Okay. Madalang na talagang maninindigan na wala kaming ginagawa eh, di ba? Kaya lang marami tayong nakikita na talagang sinasampulan. If we use the You know why? lingo, sasampulan ka talaga. And perfect example, Mike Defensor. And you know why, Pam? Because a lot of these congressmen and their families have skeletons in their closet. Tama. Sure. Totoo din Yung naman. sabi ko nga, walang perfectong opisina eh. Yeah. Dahil kahit konti, humipo yung mga yan. Ang mabigat, yung konti na yung papalakihin at pag prinadya ka ng gobyernon to para balikan ka, tapos ka. Eto Marlon, ang sabi mo kasi kanina, hindi na nila pipilitin yung Mindanao Block. Hindi nila pipilitin dahil naiintindihan daw nila na mananagot sila sa mga constituents nila. Bakit sa Visayas hindi ba papanagutin ng constituents nila yung mga politiko nila? Or even sa Luzon. Meron talagang mga hardcore supporters eh. Yung tinatawag natin na maano mo yun eh. Mararamdaman mo yung init ng Mindanao. Of course, taga Mindanao ang PRRD. Merong gano'n eh. Pero sa Luzon, meron ding hardcore. Kaya lang yung iba dyan, syempre puro survival mode muna. May ayuda kami. Yung tipong, kaya nga di ba, tuwing election, kahit last election, tanggapin nyo yung pinamimigay na ayuda. Pero bumoto kayo para sa konsensya. Di ba? Ito yung ito yung solid DDS, pero syempre naiintindihan nila na kailangan din nilang magkalaman ng sikmura araw-araw. Hindi pa ba sa na ayuda? Hindi natin kontrolado lahat na may kanya-kanya tayong pag-iisip. Yun. Yeah, I know, but we can influence and we can at least talk about it here na yan. Attorney Rowena Gonzon said, mamili kayo 2 years or another 6 years. Tama rin. Tapos, the question here also is, you cannot come forward and come 2027 to near 2028, you cannot come forward and say, uy, Inday, Duterte naman talaga ako pumirma naman kasi ako kasi ganito lang, kukunin yung mga ayuda para sa tao ko, blah, 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 and all. Do you honestly believe Inday will forgive you? Do you honestly believe Inday will take you in and Inday will say, I understand? Seryoso? No! Kaya kayo, there is no half yes or half no or half loyal or full loyalty pagdating dito kay Inday. Inday is what? Ruler yan, diretso yan. Di ba? Kaya nga, to add to that, Pam, no? Sinabi ko sa source ko kahapon, putang ina kayo, no? Napakasimple ng inyong reasoning. Yung ayuda-ayuda hindi na nag-work.
Ngayon ang ginagawa ninyong excuse, yun namang threat sa pamilya. Tingnan niyo nga yung ginawa nila kay BP Sara. Ngayon, kinasuhan na pati yung asawa niya. Yung kapatid niyang si Kitty, dinamay na. Yung previous mga companies niya, I'm pretty sure idadamay din nila yun. Tapos yun ang gagawin ninyong excuse, kaya kayo pumirma sa impeachment ni BP Sara. Dahil tinatakot kayong kasuhan yung mga pamilya ninyo or ikaw, or di ba? ano yun? To me, red flag yung ganun, kuyang. And nakakarindi. Siya yung tinatawag mong lata na sobrang ingay. Yung when you hear the excuse na hindi, Sara naman talaga kami. Kaya lang. Kaya sabi ko sa source ko, Pam, no? Do you really honestly believe na kakagat yung mga tao sa reasoning na yan? Kasi hindi nakakagat yung sinasabi ni Joke Frasco kasi nabash ng todo yon na pag hindi ako pumirma, mawawalan ako ng project. Inabash yun eh. So hindi na mag-work ngayon yung script na yon. Tapos yung linya ninyo ngayon is you are being threatened. Yun na yung excuse ninyo. Look at what's happening to VP Sara. Look, anong ginawa nila kay Digong and where they are right now? Hindi mo pwedeng balikan na, uy, Inday, sa'yo naman talaga kami ha, pero impeach ka namin ha? Hindi naman pwedeng. Impeach namin Inday ha? Parang, uy, Inday, PRRD naman kami, pero ipapakulong namin siya ha? Hindi pwedeng ganon. If there can be half or full loyalty. Pam, takot nga sila. Dahil wala na ng FLR, mawawala na yung FLR, yung OMB pa. Di mukha kayong mga pera. Actually, hindi sila takot for their constituents. Takot sila na mawawala yung kanilang kurakot. Kasi nandun, ang pinaka madaling ikurakot, yung ayuda. Because it doesn't go through the proper auditing rules. Kuyang tama ka dyan. Pero intindihin din natin yung ibang politiko na pagka kumatok sa bahay nila at may nilapit na tulong, pinansyal, isang tao pwede, may raraos mo. Kung mahaba PC mo, may raraos mo, 20 tao na pagpapa-hospital, pagpapagamot. Paano kung daan bilang na yan? So, doon walang kukunin eh. At ayaw din naman nila galawin yung mga naibulsa na nila eh. Yung naikurakot nila eh. Kaya nga yung sitwasyon nila ngayon, masyadong masalimuot para sa kanila. So, nai-stress din sila. Gusto may resi sa kanila. No, nauobliga silang bumoto ng yes dahil nga sa malasindikatong pananakot at pangaharas na ginagawa ng gobyerno ito. Naku, Marlon, that excuse, yun ang excuse ni Pambari 4 dito. Yun ang bukang bibig ni Pambari 4. Ha? Nanalo siya because of Digong. Nanalo siya because of the Dutertes. Sino yung kasama niya ngayon? Umiyak-iyak pa siya nung nakidnap si Digong with around 50 people. Nag-candlelighting pa yung putang ina. Pero sino yung kasama niya ngayon? Di ba yung nagpa-kidnap kay Digong? It's the same logic dyan sa mga kongresista and I don't fucking buy it. Sorry I'm also not... Ito ko lang sa inyo kung ano yung mga naririnig kong information doon nga sa predicament ng ilang congressmen. Inayin ko para alam nyo rin. Alam ko, ako ayoko rin eh. Kasi kung ako, boto nyo, prinsipyo. Prinsipyo bago ayuda, di ba? Ito na yan eh. Make it or break it. Kasuhan nyo. Leader sila eh. I'm also not effing buying it when you say na kayong mga politiko, pag may kakatok sa inyo, wala kayong maibibigay and it hurts your feelings. No. Huwag kayong plastic. Hindi kayo mabait na tao kapag ang ipinaglalaban ninyo yung kurakot ninyo. Hindi pwedeng ganon. At ito rin yung sinasabi natin sa mga Pilipino Yung kailangan nating mag-suffer. Kailangan nating mag-suffer para matanggap na natin sa mga sarili natin na we want better leaders to lead us. Hindi kayo pwedeng kumatok kayo, hindi kayo napagbigyan, tapos susumbatan nyo yung taong hindi nagbigay sa inyo. Which is sa case na to yung politiko. Hindi
yung 2 taon na natitira, wag nating iasa ang ating mga sarili sa mga lintik na politikong yan. Dahil yung mga politikong yan na nagsasabing, oh, kay Sara naman kami pero ipapa-impeach ka namin, ha? Ano lang to, role-playing lang to. Pero sa 2028, tutulungan kita. Di pwedeng ganun. Hindi dapat ma-expose kung sino yung mga taong yan so that we prepare ourselves to welcoming our new leader for this country na hindi tayo dadalhin sa sitwasyon na nakapalad tayo sa mga politikong yan. Di ba? Meron ng ilang congressmen na, di ba, boboto ng yes. Tapos, pagka nagkaroon ng explanation of votes, kailangan lang ipaliwanag kung bakit yes ang binoto nila, bakit gusto nila ma-impeach si VP Sara. Yung iba, mag-yes lang, tapos Hindi mag-explain. sasabihin lang sa mikropono, I vote yes. Tapos, Yan yung mga patako ng buhay, yung mag-yes. Pero yung mag-yes, ano yun? Sorry. sila yung playing safe na Wait, sige, allow me please. Yung mga mag-yes na yan, na walang explanation, yan yung mga patako ng buhay. Yan yung mga wala ng ambisyon or yung susubok na lang na manalo-matalo, basta sumubok ako. Pero pag sa yes ko, tinatapon ko na yung buhay ko. Wala problema yon. Yung mga mag-yes na diretso, yan yung mga nagpapakatotoong, oh, gusto ko ng pera eh. Tumanggap ako ng pera eh. And ito yung kapalit ng pera ang tinanggap ko. Yes. Okay yan, mga totoong tao yan. Mga totoong korap yan. Yung mga mag-yes na may explanation, unang-una, totoong korap kayo. Yung mag-explain ka pa, that makes you the fakest person that you are. Wag mo nang explain yung yes mo. Doon ka na rin, magpaka-corrupt ka na rin dyan dahil nag-yes ka. And that means to say, nag-yes ka, ibig sabihin tumanggap ka. And this is our, this is our benchmark, siguro pwede natin sabihin na gano'n. Na lahat ng mag-yes, tumanggap ng pera. Kahit ma-offend pa si Laila De Lima, lahat ng nag-yes, tumanggap ng pera. Tatandaan nyo yan. Yun. bayad ka kaya nag-yes ka. Yes, bayad ka kaya ka nag-yes. O, yung mga makakasuhan dahil nag-no, mag-ready kayo. Sana iligtas kayo ng prinsipyo ninyo. Ito pa, baka magkaroon ng game changer dito. Pag nagkaroon ng kudeta sa Senado, bago mag-Monday o sa Monday mismo. Or even sa lower house. Hindi. Yung lower house talagang for impeachment sila eh. May ano lang to, kung may gigibain man sila kung ayaw nila kay Speaker Bogie D, kasi hindi nagtatrabaho ng gusto ngayon. At bakit kailangan pa may mga nagtatrabaho? Sa katauhan ng Albi Benitez, itong si Charis na talagang sigang-siga ngayon, kala mo laki ng katawan. Yun. Doon sa Senado, hindi nakakasiguro ang Tito Soto. Ang And, kasi napag-usapan natin yan. Kasi merong underground movements ang National Unity Party na yung backer is Enrique Razon. Naglipatan yung 3 kongresista from Lakas of Martin to NUP. Lalong-lalo na yung isang Joel Chua. So, meaning to say, the party of choice ng ibang kongresista it's not PFP of Bojidi and Marcos. It's NUP of Razon. While we know that Razon influences BBM, they are also out there to further the interest of the oligarch, no? Na si Razon. So, pero to be particular doon sa sinasabi ko kanina na hahayaan yung mga congressmen sa Mindanao na mag-no. Tapos yung iba kailangan mag-yes. To be particular, may ganitong marching order NUP. So, ito yung posisyon ng NUP na baka gayahin din ng ibang partido. Yan yung nakikita lang win-win solution. Sige, ituloy natin to para mapagbigyan ng kapritsyo ng Malacanang. Basta yung Mindanao, may intindihan na namin kayo. Wag niyong pilitin. Pagkaalanganin kayo, bumoto ng yes. Pero sa Visayas, tingin ko, ang rinig ko nga, Eastern Visayas, kailangan mag-deliver. Tapos yung Luzon, kailangan i-deliver nila na yes votes. Congressman.
Even Cebu, add ko lang Pam, even Cebu dapat mag-deliver kaya puspusan ang trabaho ni Duke Frasco. That's the commitment. Kaya nga na-reinstate siya as deputy speaker because if you remember, just a day after umalis siya kay Martin, a day after the election of last year. That is his reward and that is his commitment. Kaya talagang puspusan. And if you remember, 9 of the 11 district congressmen plus 1 party list in Cebu signed on the impeachment of VP Sara in the 19th Congress. And I believe, it will be the same voting pattern. Because wala kang strong DDS governor ngayon. Nasa administrasyon na si Pam Baricuatro. And she cannot command her influence and she doesn't need to because she doesn't want to because she is not a Duterte supporter now. Tingnan mo si Pam Baricuatro. Is she even talking about the impeachment of the Vice President now? Wala, kasi nga magtatrabaho daw siya. While we're doing the mathematics, no, nung dumating yan kahapon, yung numerong yan, yung impormasyon ng numerong yan, kahapon din may sightings kay Martin Romualdez sa Kamara. Dumating siya kahapon. So, meron bang bearing yung presence niya kahapon sa pagkakabuo ng numero? I think it was not about the numbers doon sa impeachment. I think it was a message with what happened to Franco Mabanta of PGMN. Oh. Walang nagtangkang mag-interview sa kanya na House reporters po. I'm not very sure. I just saw a post na dumating nga siya kahapon, nasa plenary, dumating siya. But then tama. Well, we'll transition to we will transition sa Mabanta issue. Pero sa tingin mo ba wala nang influence si Martin to say I want the numbers for the impeachment? Actually, kasi kung kung ilalabas mo ang presensya mo ng alam mo yung risking yung hiya kasi somehow you lost face already, 'di ba? May kaso ka, nilaglag ka ng pinsan mo and all, lalabas ka ngayon, dapat tuhog na yung paglabas mo. If yung paglabas mo yung tungkol lang sa mensahe na I am bigger than Franco Mabanta, hindi ba niya tinuhog na I also want the numbers to impeach VP Sara? I think not because if you've read the report, it was a certain representative of Martin Romualdez who is the complainant of the extortion case against Franco Mabanta. Meaning to say, sabi ang message sa akin lang ito ang message doon, okay, yung tao ko ang nagreklamo. NBI is representing me now in prosecuting those people, and I'm here in my house. Okay, yun ang mensahe. But influence on the impeachment and the votes to indict, maybe there are, but then again we have to look at it from afar and really determine kung meron ba talagang away between BBM, Lisa's camp and Martin Romualdez ngayon na naglalaglagan na sila and they tend to stop the investigation doon lang kay Martin at kay Zaldico at yung previous statement ni Martin o drama-drama lang ito. Hindi pa itong kay Franco Mabanta is a reflection of away between Martin and Lisa's camp? May ganyan sa pantahapang. May ganyan ako sa pantahapang. Kasi i-backtrack mo. Ano yung nangyari? No? Ang nangyari noon is nagsabi na may kaso si Martin and Chis Escudero by May, sabi ni Boying. Tapos ang sabi ni naglabas ng freeze order, may fina-file na kaso. So freeze order and then PHDO. Ngayon, ang ginawa ni Martin bilang retaliation, nagsalita on video, indirectly implicating BBM, yung executive. At sabi pa niya, nag-threaten pa, I will not go down alone.
I will not be the scapegoat of somebody's corruption. Oh, anong nangyari kinabukasan? Kinabukasan nangyari or a few days later, naglabas ngayon ng report ang OMB tagging Martin Romualdez and Saldico as the only masterminds of the 56 billion flood control corruption. And then Franco Mabanta happened. And we all know na si Franco Mabanta has very, very deep ties with Marcos and Lisa. But why is he being associated as DDS? Fake news. Yun na nga eh. Kaya nga yung labeling na DDS yan. That's why I do not desire it, no? Kasi talaga namang diehard supporter ako ni Digong, ni Sara at ni Baste. No? Kaya kasi yung iba minomonopolyo nila na sila lang ang DDS. Yun na nga eh. So kaya yung label na yan, if I may Marlon, just to continue, ang nakikita ko dyan kasi, no? Sorry ha Marlon and sorry to Mabanta. Kasi nga, if you look at my post, I never shared any post from Peanut Gallery. Because I really had misgivings and it's some intuition told me that this channel is a phony. Because I think it's a part of a larger plan na to establish a network, to get the DDS sympathy, and then use it, pag meron ng traction, use it against the Dutertes in the end. Correct. And this is what's happening right now. Napaaga lang. Because sa tingin ko, gagawin nila yan nearing the 2028 elections at magbabaliktad sila parang ngayon, nangyari yung flood control, siguro sinabihan na rin si Franco ng kanyang mga amo, si Lisa at si Martin, si Bongbong, na tinatawag pa niyang tito at tita, no, based on the videos. No? Ganon sila ka-close. No? Sinabihan na siguro, now is the time. Kasi nandyan na si Martin. Eh. Diba? Because if you look at it, what really happened, you don't need to do such a very elaborate entrapment operation. At sino ba yung napakaraming pera na ganun? At bakit hindi si Martin mismo ang nagreklamo? Representative lang niya. While he was at the House of Representatives showing himself. Diba? Ang dami nga nagtataka eh. Kung nakapris ang account ni Martin, paano nakapaglabas ng 75 million pesos? At sino ang naglabas? Kasi yung complainant, representative niya eh. How can he explain now the 75 million in cash? Saan galing yun? Ang sinasabi naman nila, hindi naman daw tunay na pera yun lahat eh. Yung nasa ibabaw lang daw. Fuck, really? Ako naman kuya. Oo. Sige Go. po. Okay. Ako naman kuya, ang tama, no? Posible rin yung hinala mo, no? Na eventually, magagamit yung PGML. Pwedeng mali, pwedeng tama. Pero sa akin, umaayon din ako sa sinasabi mo. Pero ako kasi, hindi ko kilala si Frank Mabanta. Kung talagang may mga kliyente siya, open siya, para siyang karinderya. Bukas siya sa lahat. Basta ngayon, kasi ang tunay na kliyente niya talagang big shot na kliyente niya, si Lisa eh. Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Yung ginagawang pagpapakalat ng fake news ng babaeng palingkera, ano yun eh, playbook nila yun eh, na pagka ikaw bumati ko sa gobyerno, DDS ka na. Ganun ang tinag nila ngayon kay Toby, para magalit para si Toby hindi na makahikayat ng grupo sa mga dilawan, pinklawan. Basta ikaw, may bumanat ka at halos kumakampi ka ang naratibo mo, kumakampi kay Pipi Sara, DDS ka na. Si Franco Mabanta, ang kliyente niya, si Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. So hindi siya DDS. Pero wala siyang marching order, sa tingin ko wala siyang marching order na wag niyong banatan si ganito, wag niyong banatan sa ganon. So meron siyang opening na pwede niya maging kliyente si ganito at pwede niya pagkakitaan si ganito. Kung ano man yung tunay na kwento dyan sa kanya, dun sa entrapment operation, dapat ilabas na niya yung 90 minutes video kasi kahapon pa lang ang dami na nag-aabang. Tapos, may mga nagkikwento rin na alam naman din ng iba na dating nagbisyo ang isang Franco Mabanta. Maliban doon sa bisyo ng paggamit, nawiwili rin magkasino, magsugal. Yun. Hindi kaya inutusan siya ni Mams na
hingan mo yan. Tapos, pag nakuha na niya, kay Mamsh din ang deliver. Kasi nga, di ba, nabukulan si Mamsh. Di ba nga sabi ni Mamsh, sabi ko, mas malaki yung kay Martin, tapos kami ganito lang. O, Franco, mangolekta ka dyan kay Martin, tapos i-deliver ko dito. Baka ganon. Tapos nainis si Martin, in-entrap niya ngayon. Correct. O, parang nabasa ni Martin, kukunin mo lang yung para sa nanay mo, ha? Sabi, sige, eto ka ngayon, kasama ng representative ko. Baka ganun yung nangyari. Baka hanggang ngayon, hindi makamove on si Mamsh na kulang pa, mas malaki ang pera ni Tito Martin. Sa madaling salita, Pam, onsehan pa rin ito. Onsehan pa rin. Onsehan ito. Ganun ang sindikato eh. Yung mga sindikato, ganun talaga sila nag-oonsehan, nagbabanatan dahil na-onsehan yung isa. Ganun yan eh. Ganun May yung isang mentalidad. kwento nga eh. Hindi lang onsehan Kuyang Ibi. Galit na rin to ng ilang oligarko. Kasi alam naman natin na iba-ibang kumpanya, binibili na ni Martin Romualdez, diba? ABS-CBN, Ultimo Custom. Ultimo Sapier, gustong pakialaman o gustong magtayo ng isang kumpanya ng Martin Romualdez, sino ba may hawak ng sinong oligarko ba ang may hanap buhay sa Pierre, di ba? So ngayon, Ricky Rason. ikaw may sabi niyan, di ba? So ngayon, Adco Marlon, speaking of Ricky Rason, alam niyo yung ginamit na picture ni Claire Castro na nandun si VP at si Franco Mabanta? Did you notice sino yung babae na nandun din? I did not. Dalawang babae at si Franco. No. Attorney Karen Jimeno, anchor of Billionaire News Channel, which is in turn owned by Razon. So merong meron na rin tong mga galaw ng ilang against Martin ng ilang oligarko para kagatin ng tenga ni BBM sa kanilisa. Na ito si Martin ganyan. Ibig sabihin binabaterya na siya ng gusto. So lalong naggagalaiti sa galit ang Lisa Araneta Marcos kasi mukhang malaki nga nabubukol sa kanya. Yeah. Pero for you to become a willing victim na merong kang yellow shirt na NBI detainee, nakaposas ka, 'di ba? Parang disgruntled ka, hindi ka ma-interview ng tama. If you are willing to let yourself go through that because utos ni Ma'am, utos ni Pops na ganito. Ako hindi ako niniwala ng drama eh. Hindi, sorry. Kung nga kailangan mong ilagay ang sarili mo na ganun, ibig sabihin, made ka na sa kung ano ang tinanggap mo mula sa principles mo. Kaya lang, since kasi makikita sa mukha niya na hindi na drama yung nangyayari. Di ba? Makikita mo naman, mararamdaman na hindi na drama yung nangyayari. And para magsalita yung palasyo na, uy, hindi yan kaibigan ni Bongbong ha. Pero naglabasan later on kung ano yung relationship nila. Kawawa din si Franco Mabanta kasi nilaglag na siya ng mga kaibigan niya. Of course. Ganyan naman talaga sila eh. Mabanta. Ganyan naman talaga sila, Pam. Nilaglag nga nila si Inday. Nilaglag nga nila si But why can't we're just trying to also express it. We already know what we know, but of course we have to verbalize what we know. Nakawawa siya because nilaglag siya. Kasi ano yung mga lumalabas na backstory? Nag-best man siya sa isang USEC na kaibigan niya diyan sa palasyo na alam natin malapit sa couple, sa first family, di ba? Tapos yung mga birthday celebrations na nasa bahay. Iba yan, Kuyang, ha? Kapag ikaw pinag-celebrate ka sa bahay na hindi mo bahay, that's deep relationship. Hindi lang surface level yan. And not just by an ordinary couple. We all know gaano yan kapihikan sa kanilang mga kaibigan. How much more na doon ka nag-celebrate sa bahay mismo nila. And ito yung totoong close. Maliban kay yung sinasabi niyong Madriaga na close sila ni BP Sara. Ito tunay na close. Di ba may pa-surprise birthday party pa sa kanya. Kay Madriaga, wala naman pa birthday party ang isang BP Sara Duterte.
Generic. Band paper lang. Band paper lang, Marlon. Happy birthday, Sir Ram. Di ba? Na-edit ko pa nga yun. Ganda mo, Pami. Si VP may hawak. Eh. Di ba? Eh, yung sa kanya, putang ina, naglalaro pa doon sa lawn, sa yung aso nila. So, yung puso. Di ba? Tapos may mga nakaupo sila at nandun pa si Juan Ponce Enrile. Di ba? Subiri, nandun din na meron silang... Lari ka doon. Oh, di ba? Bigatin talaga mga kliyente niya, di ba? Oo. Pero, para magsabi nga ang palasyo, lumindol ba? O nahilo ko? Sino yan? Sa likod? Hindi nga, parang biglang yumanig yung panggago. Wala pa. Yung- Hindi, ang tawag dito, nawala ako. Para agad, dun sa press conference na yon na itakwil ka na, uy, hindi ka kaibigan ni Bongbong ha. Diba? Kasi imposible that Claire Castro doesn't know na merong mga ganong pictures na pwedeng lumabas. Pero para pangunahan na niya, di ba? Ibig sabihin, nilayo nila agad kay Bongbong si Franco. Nilayo nila kaagad yung activity na yon kay Bongbong. At sige, no choice. Ano yan, di ba? Pagka, sa mga movies, di ba, pagka hulihan na, o ilaglag nyo na, parang i-KILL nyo na. Yung ganun, di ba? Para hindi na makapagsalita, para ano. Kaya, kawawa eh. Kawawa talaga yung itsura niya. Itsurang hindi na nagdadrama. Tama. Pero ikaw, Marlon, Pam, do you honestly believe na meron talagang away na ngayon between Lisa and Martin? Oo. Ako, oo. Pareho Oo. tayo. May away. Okay. Meron kasi tayong hindi meron tayong hindi pinag-uusapan. We're talking about Franco Mabanta. Pero what would this do now to the credibility of PGMN? I think Kuyang, sorry. Ano siya mabilis yung trajectory nung niya nung traction niya. Tapos agad-agad yung nakapag-establish sila ng billionaire-like direction, 'di ba? Ganun eh. Hindi naman biro na mapaupo mo ang isang eduman sa Regal Oliva, umupo diyan. Attorney Guanzon, umupo diyan, 'di ba? James Deakin, 'di ba? Si CJ Hero, 'di ba na ano pa siya, may award pa siya na parang I don't know, not journalist of the year, hindi naman eh. Pero something to that effect na nagka-award siya for doing what she was doing for PGMN. And of course, I think nag-deactivate din siya eh. So malaki ang impact din sa kanya. Tapos up to now, naglabas sila ng statement na ang sinabi is, this is, ano ba yun? We're victims here. Parang ganun yung nila, di ba? Yung nila na walang extortion na naganap and things. And then nagkaroon ka ng expression a while ago, Kuyang, saying na you found them phony from the start pa lang. Yes. What will happen now to PGMN? Is it something we should now refer to, or it's just there para tawanan until ma-resolve, or will the 90-minute video that they're saying regain their credibility back? Yan, That would be their saving grace. Yun. anong dahilan? Ang tagal. Yun. Up to now, but wala. Kasi ang sinabi nila dun sa statement nila, Pag may mangyari sa kanila, ilalabas. ayan na naman yung pag may nangyari, paano kung walang nangyari? Ibig sabihin, walang iskandalo si Martin Romualdez. Di ba? Kapag ito natulog sa pansitan, ibig sabihin, paano kung inalagaan kayo, pinakitaan kayo na mabuti, hindi lang kanin at kakaunting ulam ang pinapakain sa'yo sa kulungan, naka-aircon ka, and for all we know, baka nakakulong ka ba o hindi lalabas yung video na yan? Kasi, Pam, ito ang masasabi ko lang, no? The more they delay the release of that video, the more credible is the case against them of extortion. True. Tama. So, again, sa tingin ko, ngayon, nagka-recalibrate na yan, no?
And in fact, kasi nangyari na yan, I think it will not be impossible na yung ganti naman sa kampo ni Bongbong Marcos is the impending or not even impending is the release of a arrest warrant of Martin Romualdez. Oh, Kuyang, meron specific question sa'yo dito. Salamat sa pakulay. 73 KTB. Manong EB, why did you find PGMN phony from the start? Well, Phony. phony in a sense na Duterte supporter sila. Pero they are authentic in their episodes. Per anchor, per person, per episode, no? Kasi people were framing PGMN as this independent media that embraces all colors, no? Kasi ilang ulit na nila sinabi diyan, no, yung anchors nila are composed of pro Dutertes, mga pinklawan, 'di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi, no? Sila yung embodiment of an independent media. But we all know na you cannot do that unless you have the capital and the resources to put up such an operation. Because talent requires money. True. Operations, even if it's just purely online, requires resources. Look at the Billionaire News Channel. In fairness to them, it took them 10, 12 years to take off. Hindi nag-materialize. Kasi may oligarko. Yun na nga may oligarko. And you look at their talents. Pero may oligarko ka, tapos it took you 10 years to take off. That's what I'm saying. Compared to PGMN's rise. So, Correct. meaning to say, meron talaga yung backer. Merong backer yan. And the most logical backer, ito, sasabihin ko na lang ito ngayon lang, no? And the most logical backer, to me, is Lisa Marcos. Yeah. Ang bilis kasi nung nung growth nila, no? Tapos hindi basta-basta yung talents eh. Yeah. Kilala na eh. And yung mga talents na yan, parang sila yung tipo ng yung tipo nilang hindi ako uupo at ibibigay yung skills ko for free. Hindi ganun eh. Pero kuya, and Marlon, may magandang dito. May magandang take si Great. Great 296, sasabi niya, hindi mag-aaway si Martin at Lisa na gaya ng akala natin. Paano mag-aaway yan eh? Alam nila ang sikreto ng bawat isa at sinong magbebenepisyo kung mag-aaway sila. Di ba yung kalaban nila? Hindi talo sila. Kaya lang, ang galing naman ninyo ng arte, no? Kasi, yun eh, parang kasiraan ng pamilya ko kapag sinabi mong may whole departure order ako. Di ba? Freeze order. May freeze order yung mga assets naming pamilya. Mastermind ka. Mastermind ka, 'di ba? Na parang ang galing na parang yun yung sinasabi ko eh. Yung kapag willing victim ka na mayurakan o mababo yung sarili mo, sobra namang ganid 'yan. Sobra naman. Imposibleng hindi maapektuhan yung asawa mo. Kasi ang alam ko si Martin may bata pa yan na anak eh. Yeah. Tingnan mo yung itsura ni Martin. Kahapon, grabe, no? Hindi na pantay. Kasi sobrang laki ng tiyan niya, di ba? Yung ang payat na ng legs niya, pero hindi pa makahabol yung tiyan niya. Parang, uneven na. Uneven na yung niya. Yung itsura. Pero alam mo talagang bumagsak. May stress. Stress Tingnan na. natin, di ba? Kasi magsasabay ba to? Impeachment saka yung pag-aresto? Kasi kung sa May 11, sa Lunes, magbobotohan at may sasampay yung impeachment. So mangyayari ba na bago magsona, maaresto yung 3 senador muna at si Martin Romualdez? Baka. And ang takbo ng istorya nito? Saan nakatutok ang tao? Sa impeachment o sa pagpapakulong kay na Martin, kay Cheese, kay Joel, saka kay Jinggoy? Kasi I think they need a very important, very significant event para matabunan yung impeachment at i-highlight ni Bongbong Marcos in July sa kanyang SONA. At wala tayong nakikita na yung promise na big fish na makukulong,
Yun talaga ang iaalay ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA in July. Kasi ang kailangan niyang i-deliver sa SONA may pinuntahan yung soundbite niya na mahiya naman kayo. Yes. Kasi wala siyang na-deliver. Ang lalamanin ng SONA niya, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Ganun na siya na yung napahiya sa tao. Kaya lang, alam mo, with everything that's happening, no, yung kay Mabanta, yung kung ano-ano pang ingay, I think somehow they also need a smoke screen para malaya silang makagalaw na makabuo sila ng numero para sa impeachment. Parang ganun din. No? Parang kailangan Enough distraction. yes. Bigyan nyo na ng konting ingay yung mga yan, mamimili kasi tayo ng boto. So, syempre, pag mamili ka ng boto, pera yon. Kasi maghahanap ka kayo ng pera, saan mo kukunin yan para pambili mo ng boto? Nagpapatay pa tayo na ngayong putangin ng BBM noon eh. To the point na para hindi na siya makasagot sa mga tanong, no? Pero hindi siya malaya ngayon, ha? I think today is the deadline nung sagot niya dun sa petition ng health niya. Yun. So, dapat ngayon, dapat marinig din natin yan. Tanungin mo nga si Miss Ting. Hi, Attorney Ting. Miss Ting tuloy, di ba? Attorney Ting. Titignan natin. Kaya yung mga justice reporters, no? Kung may sagot na ba. Oo. Baka may kakilala tayo. Oo. Pero ako, I'm still hoping na Sarsuela lang na merong numero. Pero sana wala. Ako rin, sana wala, pero mukhang meron. Ako, matagal ko na sinasabi to. Hindi ako naniniwala na walang numero. 106 is the magic number. 106 is very easy. Pero yung pinaka-importante, even if they get 165, 160, no? Compared to the 240 of last year's impeachment. Di ba? Kaya gusto nila mag-200 eh. Ayun na nga eh. Kasi ang optics niyan will look really bad. Itong lame duck administration na ito. Humina kayo, no? Yes. Yeah, that's the message. Humina kayo. May numero pero humina. Parang exam. 75% pasang-awa. Di ba ganon? Pasang-awa. It reflects kung ano yung influence ng leadership ninyo. Nakalinya sa pagiging lame duck na nila. No? Titignan natin. Pero, syempre, nakakabahala pa rin dahil magkakaroon nga ng numero. However, tatandaan natin, gigil ang defense team na makapaglabas na ng kanilang mga ebidensya. No? Tingnan natin. And of course, talking about the lower house number, we will have to see kung anong numero naman meron sa upper house, sa Senate. Because also, we were told na meron ng kampo sa Duterte ang nakakonfirm na isa sa senators bumaligtad na sa kanila. So I don't know kung sa minority. Sa minority. So I don't know kung menos numero yon or they've been expecting that this person will actually vote yes for impeachment from the very start. So we will have to see. And of course, yung usapan ng balasahan, meron tayo naririnig sa lower house, meron din sa Senate, no? Titingnan natin. Kasi May 12, yung 1-year ban matatapos. So malamang sa malamang, kung magkakabotohan ng May 11, asahan natin by May 12, 13. may appointment na lalabas. And sana naman yung Senado at saka Kongreso, particular yung commission on appointment, bago kayo mag-impeach, i-confirm nyo muna yung siyam na gabinete na hanggang ngayon walang CA confirmation. Yun. First time in history, no? Grabe. Oo, napakarami. Gobyerno to. Daming first time. Mula Sa ibang gobyerno na ito, big issue ito eh. Si Prussian Blue PPT, sagutin ko lang si Jinggoy siguro yung bumaliktad. Malabo. Actually, sa ngayon, kung merong isang senador na sa isip ko na talagang so solid kay Sara Duterte, Jinggoy. Jinggoy. I think so too. I think so. No? In all fairness to Jinggoy, with all her flaws,
no? I think so too. Maganda paglaruan, magandang analysis yung issue na yan, pero stressful din, no? Kasi nga parang the vice president will have to go through this when the numbers pagdating sa survey says that she's the most performing, she's the most trusted, di ba? And she's the most desired pagdating sa mga commencement exercises. But unfortunately, she has to go through it. Kasi doon mo nakikita yung irony, yung galit na galit sa'yo, yung mga kapwa mo na dapat naglilingkod sa bansa, pero iba yung sigaw ng tao sa grounds. Kasi numbers will say, ilan na siya? 46%? Di ba? To the point nga na nagmakaawa na yung mga tulfo na alisin nyo na kami dyan sa mga survey na yan. Kasi they cannot take the early pangbibinay. But VP Sara is what? Unbothered talaga, no? Parang, Pero very interesting ang statement ni VP Inday doon sa The Hague. Nakita mo 'yon, May 4. Tinanong siya about the election. Anong sabi ni Inday na presumptive candidate naman daw siya, pero ang inano lang niya is we pray that meron pang presidential elections in 2028. And mind you, ito yung teorya ko rin na. This is one of my theories. Noon pa sinabi ko to, no? Pagka hindi talaga nila mapipigilan ang isang VP Sara na in 2028, lang last card nila is a shooting war in the South China Sea para makapag-declare si Bongbong Marcos ng martial law. Tingnan mo ang ginagawa nila ngayon. Nag-fire ng Tomahawk missiles from the civilian airport of Tacloban into a ground target in Nueva Ecija. Imagine that, and that Tomahawk missiles, the same missile, ginamit ng Amerika para mamatay yung 168 children, mga babae na bata doon sa Iran. And walang mambabatas ngayon ang kine-question yan, ha? Exactly. Meron si Tinyo. Kasi, tingnan natin. Ang malungkot pang binanggit natin yung predicament ni VP Sara, no? Ngayon nasa dahig si VP Sara, ang balik niya, kailan? 15 pa? 15. 15. So, maaring anuman maging resulta sa May 11 sa Monday doon sa impeachment laban sa kanya kung i-elevate ito sa Senado. Maaring nasa dahig pa siya ng mga araw na yon. At magdiriwang din po ng kanyang ika-48 birthday si VP Sara sa darating na May 31. May 31 ba yun? May VP Sara. May 31. Pero ang hindi rin wag na rin natin kalimutan, ha, nagpalabas na rin ng statement si Senator Robin Padilla na bago ang impeachment talagang hihimay-himayin daw nila ng minorya pag na-transmit yung articles of impeachment. At mukhang nagbago na rin ang tono nitong Senate President Tito Soto. Kasi sabi niya, yung fourth page sa kanya ay mag-umpisa na ng trial kinabukasan eh. Ngayon sabi niya, it will probably take them 3 to 4 weeks no for the pre-trial. Kinonfirm din yan ng Senate President pro tempore na si Lacson. And then we still have the BRC hearings and the BRC report ni Lacson. We still have the oral arguments early June on the GAA. Ang dami pang mangyayari. Sagutin ko lang to si Paz del Rosario. Marlon, hindi maganda na mag-agree ka sa mga natatakot para sa family. Hindi ko talaga ako agree. Nire-relay ko lang sa inyo, i-echo ko lang sa inyo kung ano yung predicament o yung sitwasyon ng mga kongresista sa baba. Hindi rin ako agree. Kunikwento ko lang rito para rin maging malaman yung talakayan natin dito na may mga ganun dahilan. Kaya oo. Ang sentimento na narinig ni Marlon yan. Hindi yan opinion or view ni Marlon. pinapaalam ko lang sa inyo na yun ang sitwasyon at yun talaga ang dahilan ng mga ilang kongresista. Kasi may mga ilang mababatas din tayo nakakausap. Kasi hindi naman pwedeng nakatingin lang kami sa inyo nang hindi tayo nagsasalita. Tapos i-expect namin mababasa ninyo yung mga nasa isip namin. Ito Anyway, po comment Paz del Rosario. yun, ganoon. Kailangan Hello sa inyo, Pam and EB. Ayun. Ayun. well. Yan, pero kung ako ay VP Sara, pagod na siguro ako. Kaya lang siya tindi niya, no? Pam, nakakapagod, nakakaiyak. May ganito ka ng sitwasyon, yung tatay mo nandun pa. Tapos papalit-palit kayong magkakapatid.
'Di ba? Nagsasalitan sila para lang may bantay o may nakabisita ron sa tatay nila. Hindi yung basta-basta yung gastos doon. Hindi pati ngayon, gastos. Sana lang yung mga ibang mga nabigyan ng pagkakataon ni PRRD na magkapwesto sa gobyerno. Sana naman magbigay sila ng konting tulong o pagpapakita ng suporta sa pamilya Duterte. When you At say saka- tulong, what is this tulong? Suporta, emotional, physical, and ano ba naman na sagot na namin yung... Marlon, we cannot call for... Yeah, personal ko lang naman. Tama naman, Pam. We cannot, especially if they're sitting officials, we cannot call for that. si Pambarikwato nga lang tingnan mo yung ginawa, putangin na kakaupo lang. But again, tama si Pam, and I agree, no? Kasi what's supposed to be the untouchable part of a politician's life ay ngayon ay sinasama na nila yung pamilya. Halimbawa, yung asawa ni VP Sara. Sinama na rin nila, no? Kay Mike. Yung kay Mike lang, si Julie, di ba? Saka yung anak. Kay Mike Defensor, asawa at anak. Una nilang biniktima din yung anak ni VP Sara, ha? Yung ginawa nila ng Fake fake news. na card. Oo. Oh, wag niyo nga anuhin yung mga bata. Hindi pwede yan. Dapat Yun. labas ng mga bata sa isyung to. Pero Kasi yung ganun ginawa sila kay Mike, desperado pa. Oo. yung ginawa kay Mike, unfair, yun, foul yun. Talagang lalaban. Kung ako si Mike, lalaban din ako. At kung ako si Ma'am Julie, na pareho kami maganda, lalaban din talaga ako. Sure. Hello. Maraming salamat po sa inyo, ha. Humaba na yung usapan natin. So, is today Thursday? Thursday. Walang session, no? Good day, and May 7, start ng nobina ng San Isidro Labrador. At kasi marami ng fiesta, Pam. Wala ding session ngayon sa Kamara. Wala. Thursday. Last day ang Wednesday. Committee lang. Pwede, pero committee pwede, no? Puro meeting ngayon para pirmahan yung sa Congress. Puro meeting yan, consultation. Uy, pipirma ba ako? May maleta daw di ba? Di ba? Kuya, boboto ka ba sa pageant ko? Kayo ba? Kayo ba? Boboto kayo? Di ba meron yung mga pageants na money, basta yung Money contest. yung ticket bibilin mo yung isang bundle and all. Kayo ba, kaibigan,